Welcome back dito sa channel natin. Papunta naman tayo ngayon ng Balintawak, Quezon City. Isang project na matagal na rin nating hindi na-update, ang Ayala Cloverleaf Estate. Tingnan natin ang latest na progress. Habang nakasakay ka sa may LRT, makikita natin ang Ayala Cloverleaf Estate. Dito yan sa may Balintawak Interchange sa dulo ng SLEX. Boundary na ito ng Caloocan at Quezon City. Bali nasa loob yung Cloverleaf Estate, yung nandito sa harap ay mga palengke ng Balintawak. Malapit lang din ito sa Balintawak LRT Station. Dito nagsisimula ang Ayala Cloverleaf Estate dito sa may EDSA Balintawak. May maliit na property na nabili nila dito. Pero ang mas malawak na area ng Cloverleaf ay nandyan sa loob. Sa ngayon mukhang wala pang project na naka-line up dito sa property na to sa bungad ng Cloverleaf. Bakit nga ba tayo pumunta dito sa Ayala Cloverleaf Estate? Isang bagong announcement kasi ang sinabi ng Ayala Land. Kung napanood nyo yung mga previous vlog dito sa channel, naibalita na nga natin na muli nang ibabalik ng Ayala ang macro dito sa ating bansa. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang macro ay isang membership supermarket. Katulad sa SNR at Lander Superstore. Wala pa ang mga yan noon, nauna na ang macro supermarket. Meron na ngang macro noon dito sa ating bansa pero nagsara na ang lahat ng kanilang mga branch. Binili ng SM ang macro supermarket noon pero kalaunan ay sinara din ito. Ang dating location ng mga macro supermarket ay ginawa na SM Hypermarket at SM Supermarket branches. Ngayong 2025 nagkaroon na nga ng signing of agreement ang Ayala at ang Macro Thailand para sa muling pagbabalik ng macro membership stores dito sa ating bansa. At ayon pa sa latest announcement ng Ayala Land, dito sa Ayala Cloverleaf Estate ang pinakaunang branch ng macro sa muling pagbabalik nito sa Pilipinas. Nasa 11 hectares ang lawak ng Cloverleaf Estate at ngayon nga ay ginagawa na ang isang bagong project, ang commercial hub. So ayan guys, maganda rin pala itong Cloverleaf kapag natapos na. Parang Vertis North din. Alam nyo naman kapag Ayala Development, maganda talaga. Anyway, mukhang dito yung location kung saan itatayo ang macro. Ito pa lang yung first location at magkakaroon pa ng ibang macro sa iba't ibang bahagi ng bansa. Possible location din ng iba pa mga macro superstores, ang mga Ayala Development katulad ng Nuvali, Arca South, Vermosa at marami pang iba. May bago na naman kakompetensya ang SNR at Landers. Anyway, magsisimula na ang construction sa Macro Ayala Cloverleaf Estate dito sa Balintawak. So ayun guys, makikita nyo naman medyo paikot-ikot yung kalsada dito at base dito sa master plan, ayun makikita naman natin hindi nabili ng Ayala yung mga palengke dito sa harap sa may EDSA. Kaya dito sa loob ang Ayala Cloverleaf Estate. May isang bagong project na nga na natapos dito, ang bagong pedestrian linear park. Alam naman natin kapag Ayala Development, priority talaga ang mga open spaces katulad ng mga park at garden.
Isang bagong condominium naman ang tinatayo na ngayon, ang Centrove. Ito ang magiging park sa harap ng Centrove Condominium. Medyo maliit lang itong Ayala Cloverleaf kumpara sa iba pang Ayala development. Ayan, ito naman ang kanilang showroom para sa Centrove at Avida Towers. Ito na pala ang latest na progress sa construction ng condominium. Ilan sa mga naunang project dito ang Avida Towers. Dito rin nakatayo sa dulo ang Ayala Malls Cloverleaf. May mini park din dito sa likod ng mall. Dati hindi pa ganito yung design, ngayon mas pinaganda pa. At katapat nga nito yung Centrove. Magkakaroon din pala ng redevelopment dito sa Ayala Malls Cloverleaf. Kasama yan sa redevelopment ng mga Ayala Malls na may budget na 17.5 billion. Hindi man ganoon kalawak yung mall na ito pero maganda rin naman. At mukhang may mga bagong stores na magbubukas. Ilan sa mga anchor tenant dito ang Robinson Supermarket, H&M, Time Zone at marami pang iba. Ayan, may mga bagong stores pa na coming soon. Andito naman tayo sa atrium ng mall. Meron pala itong 4 na floors. Nandito sa ground floor ang Robinsons Supermarket, pero ang Robinsons Department Store na nasa taas nagsara na. May overlooking area dito sa Barkyard. Ayan guys, hanggang dito yung sentro. Doon nga sa bungad, malapit sa LRT, tatayo ang Macro.
Maganda rin ang kanilang Christmas decorations, hindi tinipid. Andito sa level 3 ang food choices. Marami mga food stall dito na pagpipilian. Marami na palang bago dito ng mga food outlets. Wow, ang ganda pala ng view dito. Dito dati yung Robinsons Department Store. Maganda pala dito oh, sobrang luwag. Marami din mga food stall dito sa mga hallway. Andito naman sa 4th level ang cinema. May time zone din dito na malawak din. Sa harap naman ng mall, meron ditong transport terminal. Maganda rin talaga kapag ang isang mall ay may sariling terminal. Mas convenient para sa mga commuters. Anong masasabi nyo sa muling pagbabalik ng Makro dito sa ating bansa na itatayo nga dito sa Cloverleaf at sa mga latest na development dito sa area? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching.